During this these rather past days, unang-una na observe ko nakukuha na ng impeachment court yung rhythm, no? Hindi na sila mabagal actually. Yung proseso Maayos ang pangunguna ni Senator Francis Chis Escudero sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa constitutional lawyer at book author na si Attorney Jennifer Arlene Reyes, nakuha na ng impeachment court ang tamang ritmo o kumpas at hindi na mabagal ang proseso. Kaya sa mga susunod na araw ay naasahan na maging maayos ang takbo ng paglilitis. Bagaman may kaunting pagkaantala dahil sa mga paulit-ulit na tanong ng ilang senator judges. Of course, ang isang advantage kapag mabilis, syempre yung attention span ng mga kababayan natin nandyan pa, hindi ba? Baka sakaling sumubaybay sila hanggang sa dulo, hanggang sa pinakahuli na article of impeachment. Contrary-wise, if masyadong mabagal ang proseso, baka mayamot na or magsawa na yung mga kababayan natin. Sa usapin ng Article 4 o ang aligasyon ng grave threats, sinabi ni Attorney Reyes na matibay ang posisyon ng prosekusyon dahil sa pagkakaroon ng video na napatunayang authentic. Naniniwala siya na napatunayan ng prosekusyon ang seryosong intensyon o motibo ng Vice Presidente sa mga binitiwan nitong salita. As to the performance of the prosecution and the defense, of course, they are both capable because they are great lawyers. However, dahil nga lakas kasi ng artikulo na ito, yung Article 4, the alleged grave threats committed allegedly by the Vice President, dahil may video. The authenticity of the video was established. The words uttered by the Vice President were established. Samantala ang depensa naman anya ay nakatuon sa mga teknikalidad gaya ng typographical errors sa mga dokumento na hindi anya nakababawa sa bigat ng ebidensya ng video. Itinuturing nito na intelligent strategic move ang pag-withdraw ng prosekusyon sa 5 hanggang 6 na testigo. Layunin nito na mas mapabilis ang proseso dahil na-establish na umano ang mga puntong kailangang patunayan. Yung pag-withdraw ng prosecution ng iba nilang witnesses regarding this Article 4, I believe that is actually an intelligent strategic move. Hindi naman ibig sabihin na wini-withdraw ng isang panig ang kanilang witnesses. Hindi ibig sabihin nun ay sumusuko sila. Contrary to that misconception, kung napanood naman ng karamihan, na-establish na kasi ng prosecution yung gusto nilang i-establish or patunayan. Pinuri ni Attorney Reyes si Senator Escudero sa paghawak sa paglilitis kung saan binabalanse niya ang pagiging pata sa prosekusyon at depensa. Isa sa mga pinakaabangan sa susunod na linggo ay ang desisyon kung papayagan ang pagsapina sa tax records ng Vice Presidente. Giit ni Reyes, hindi ito paglabag sa due process kundi isang paraan upang malaman ang katotohanan. Maigi rin na ang Vice Presidente ay personal na humarap sa trial katulad ng ginawa ni dating Chief Justice Corona noon upang sagutin ang mga akusasyon at magpakita ng pananagutan sa mamamayang Pilipino. Dito rin kay VP Duterte, although may karapatan siya na hindi mag-attend, I believe it will send a wrong message to her supporters and even to the rest of the Filipino people if hindi siya a-attend dahil kung ikaw ay nangangarap na maging susunod na Pangulo ng bansa, hindi mo dapat tinatalikuran ang buong bayan. Sa huli, binigyang diin ni Attorney Reyes na ang layunin ng impeachment ay accountability o pananagutan, kaya dapat natutukan ng taong bayan kaakibat ang tamang pag-intindi sa issue. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinakahalagahan.